Ang Australia, isang bansa na hindi lamang kilala sa mga kaibig-ibig na koala at palundag-lundag na kangaroo, kundi pati na rin sa mga ligaw na aso o dingoes. At syempre, ang kanilang kape na sinasabing isa sa pinakamasarap sa buong mundo. Ngunit para sa videong ito, isantabi muna natin ang mga hayop at kapeng ito. Sa halip, tututok tayo sa Adelaide, isang tila payapang lungsod na nasa timog baybayin ng Australia. Tahimik man sa paningin, ang Adelaide ay may mga alaala ng trahedya na patuloy na bumabalot sa kasaysayan nito. Mga paalalang kahit ang pinakatahimik na lungsod ay may tinatagong kirot at kabiguan. Mga paalala ng mga malagim na pangyayari, mga krimen na nag-iwan ng pira-pirasong sugat, hindi lamang sa mga biktima, kundi pati sa buong komunidad. Ang Adelaide, nakilala rin sa katutubong pangalan nitong tanda niya, ay dating tahanan ng mga kaurna, ang mga unang tao sa rehiyong ito. Sa kalagitnaan ng 1800s, unti-unting umusbong ang lungsod at ngayon ay isa na itong modernong sentro ng pag-unlad, nakilala sa lumalagong ekonomiya nito na nakasentro sa manufacturing, defense technology at healthcare. Bukod dito, ang Adelaide ay tahanan ng ilan sa mga pinakamahusay na unibersidad sa bansa na patuloy na humuhubog ng mga bagong profesional. Isa na rito si Jasmine Kaur noong taong 2021. Si Jasmine Kaur ay nagmula sa isang simpleng nayon, ang Naringar sa distrito ng Sangrur, India. Bata pa lamang siya ay likas na ang kanyang malasakit sa kapwa. Kasama ang kanyang mga kapatid na sina Gurmanpreet at Sukhmanpreet, walang inurungan si Jasmine pagdating sa pagtulong sa kanilang pamilya. Ngunit dumating ang isang matinding dagok sa kanilang buhay. Namatay ang kanilang ama noong siya'y nasa kabataan pa lamang. Sa kabila ng matinding lungkot, naging inspirasyon ito kay Jasmine upang mas pagigihin ang kanyang pangarap, ang maging isang nurse. Isang propesyong nakita niyang daan para maalagaan ang kanyang inang unti-unting tumatanda. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, nanatili ang liwanag ng kanyang pangarap. Sa pusong puno ng pag-asa, nagmakaawa si Jasmine sa kanyang ina. Napayagan siyang mag-aral ng nursing sa Adelaide, South Australia. Isa itong matagal na niyang pangarap, ang maranasan ang buhay sa labas ng India. Para sa kanya, ang Adelaide, sa taglay nitong kagubatan, organisadong pamumuhay, at mataas na kalidad ng edukasyon, ay tila perpektong lugar upang tuparin ang kanyang pangarap. Bagamat may pangamba ang kanyang ina, kalaunan ay pumayag din ito. Ngunit may isang kondisyon. Kailangang tumira si Jasmine kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin na matagal nang naninirahan sa Adelaide. At dito nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, bitbit ang kanyang mga pangarap, at pangakong hindi siya basta-basta susuko. Nang maaprubahan ang kanyang aplikasyon sa University of South Australia, UniSA, labis ang tuwa ni Jasmine Kaur. Ito na ang simula ng isang panibagong kabanata sa kanyang buhay, isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Tinanggap niya ang kondisyon ng kanyang ina, nag-impake ng mga gamit, at buong tapang na nagpaalam sa kanyang pamilya bago tumulak patungong Australia. Pagdating sa Adelaide, agad niyang nasilayan ang kagandahan ng lungsod, isang makulay at buhay na lugar na puno ng kasiyahan, mga cultural festival, palakasan, masasarap na pagkain, at syempre, ang sikat na Australian coffee. Habang abala sa kanyang mga pag-aaral, nadiskubre rin niya ang iba't ibang recreational activities na nagbibigay balanse sa kanyang buhay bilang estudyante. Hindi naglaon, nakakuha si Jasmine ng trabaho sa isang aged care facility na tinatawag na Southern Cross Care. Doon, mabilis siyang naging paborito ng kanyang mga kasamahan at ng mga pasyente dahil sa kanyang pagiging maaasahan, mahinahon, at likas na maalaga, mga katangiang bihira sa isang dayuhang estudyante sa bagong kapaligiran. Habang patuloy na lumalago ang kanyang karera bilang nursing student, nakilala ni Jasmine si Tariq Jot Singh, isa ring kabataang Indian na naglakbay sa Australia para makamit ang mas mataas na edukasyon. Mula sa kanilang unang pagkikita, agad silang nagkapalagayan ng loob. Mabilis ang naging takbo ng kanilang pagkakaibigan hanggang ito ay mauwi sa isang romantikong relasyon. Si Tariq Jot Singh, anak ni Mohan Singh at Jasvinder Kaur,
ay lumaki sa Balala Village malapit sa Samrala, sa estado ng Punjab, India. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at sabay ding nagtatrabaho sa pabrika, habang ang kanyang ina ay isang full-time homemaker. Isang masigasig na estudyante, si Tariq Jot ay nagtala ng 75% sa CBSE Class 10 exams, isang pambansang pagsusulit para sa mga estudyante ng secondary school sa India, at mas pinahusay pa ito sa Class 12 exams, kung saan nakakuha siya ng 76%. Ang kanyang academic excellence ang naging susi upang makapasok siya sa isang universidad sa Australia at maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa mas magandang kinabukasan. Magkaibang landas man ang kanilang tinahak, pinagtagpo sila ng kapalaran sa parehong banyagang lupain, dalawang kabataang may mga pangarap, parehong nagsusumikap, at parehong umaasang makabuo ng isang magandang bukas. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon sa pag-aaral, pinangarap ni Tariq Jot Singh na maging isang computer scientist. Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang secondary education sa India, nag-apply siya sa University of South Australia, UniSA. At noong 2006, lumipad siya patungong Australia upang simulan ang kanyang degree. Tulad ng maraming international students, pinagsabay ni Tariq Jot ang pag-aaral at pagtatrabaho at naging isang respite carer, kung saan siya ay nagbibigay ng pansamantalang pangangalaga sa mga taong nangangailangan. Ilang taon ang lumipas at doon din sa parehong universidad nag-enroll si Jasmine Kaur. Dala ang sariling pangarap bilang isang nurse. Sa loob ng campus, nagtagpo ang kanilang mga landas. Sa simula, tila perpekto ang relasyon ni Jasmine at Tariq Jot. Magkasundo sa maraming bagay, parehong masipag, at may kaparehong karanasan bilang mga dayuhang mag-aaral na lumalaban sa hamon ng bagong mundo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kanilang pagsasama. Mula sa maliliit na pagtatalo, lumalim ang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi tiyak kung ano ang ugat ng problema. Maaring selos, pressure sa pag-aaral, o pagkakaiba ng pananaw tungkol sa hinaharap, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ito nanatiling pribado. Kalaunan, nakialam na ang kanilang mga pamilya. Para sa mga magulang ni Tariq Jot, naniniwala silang si Jasmine ang tamang babae para sa kanilang anak. Ayon sa kanila, ang relasyon ng magkasintahan ay isang magandang refleksyon ng sarili nilang masayang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit sa kabilang panig, ang pamilya ni Jasmine ay may mga alinlangan, mga tahimik na pag-aalala na hindi agad ipinapahayag, ngunit unti-unting lumalalim habang lumalala ang sitwasyon. Sa katotohanan, ang buong kwento ay tila isang palaisipan. Dahil depende sa kung sino ang nagsasalita, nag-iiba ang bersyon ng katotohanan. Magkaiba ang salaysay ng bawat pamilya, kung sino ang may kasalanan, sino ang biktima, at kung ano talaga ang nangyari ay nananatiling nakapaloob sa dalawang magkaibang pananaw. At sa pagitan ng dalawang kwentong ito, sina Jasmine at Tariq Jot, dalawang dating magkasintahan na minsang nangarap ng masayang bukas, ay unti-unting lumubog sa isang realidad na masalimuot at hindi na mapipigil. Ayon sa panig ng pamilya ni Tariq Jot Singh, sinikap umano ni Jasmine Kaur na makuha ang basbas ng kanyang pamilya para sa kanilang kasal. Subalit, sinalubong siya ng matinding pagtutol mula sa kanyang ina, tiyuhin at tiyahin, mga kamag-anak na nagsilbing tagapag-alaga niya habang siya'y nasa Adelaide. Di umano, dahil sa mas mataas na antas ng pinansyal na katayuan ng pamilya ni Jasmine, hindi nila tinanggap si Tariq Jot bilang karapat-dapat sa kanya at pinilit siyang makipaghiwalay. Ayon pa sa pamilya ng binata, ang pressure na ito ay labis na nakaapekto sa kanya. Lumubog siya sa depresyon, nawalan ng direksyon, at dumating pa sa puntong sinubukan umano ng pamilya ni Jasmine na ipakasal siya sa ibang lalaki. Isang kaganapang nagdulot kay Tariq Jot ng matinding pagkalito at desperasyon. Minsan pa nga raw ay naisipan na niyang wakasan ang sariling buhay, ngunit siya mismo, si Tariq Jot, ang sumagip sa kanyang pagbagsak. Ngunit may ibang bersyon ng kwento si Jasmine. Ayon sa kanya, ang mga problema ay nagsimulang lumitaw ng maging labis na controlling si Tariq Jot habang tumatagal ang kanilang relasyon. Umano,
Pinipigilan siyang makihalubilo sa ibang tao, binabantayan kung sino ang kanyang kinakausap at inoobliga siyang iulat ang bawat galaw niya. Para kay Jasmine, tila unti-unting nawawala ang kanyang kalayaan. Maging ang kanyang ina ay nagpahayag ng pagkabahala. Aniya, si Tarikjot ay naging obsessed sa kanyang anak at paulit-ulit na nagpupumilit na sila'y magpakasal. Sa simula ng 2021, dumating si Jasmine sa puntong hindi na niya kaya ang pagiging possessive ni Tarikjot. Kaya noong January 4th, 2021, pinutol niya ang kanilang relasyon. Ngunit sa halip na magdala ng kapayapaan, ang desisyong ito ay nagbukas ng mas malalim na problema. Hindi matanggap ni Tarikjot ang katapusan ng kanilang ugnayan. Mula noon, nagsimula ang serye ng nakakabahalang kilos ni Tarikjot. Sinundan niya si Jasmine saan man siya magpunta, mula sa kanilang bahay, sa mga pampublikong lugar, at maging online. Palihim niyang minamanmanan ang kanyang social media at pinadalhan siya ng mga insultong mensahe, mga text na puno ng pananakot, pagbabanta sa kanyang pamilya, at ultimong banta na sasaktan ng sarili kung hindi siya babalik sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi na nahimik si Jasmine. Matapang niyang iniulat sa pulisya ang lahat ng nakakabahalang kilos ni Tarikjot. Sa kabila ng takot at pagod na naranasan, pinili niyang ipaglaban ang kanyang kalayaan. Isang hakbang na hindi madali, ngunit kinakailangan upang maipagtanggol ang kanyang sarili laban sa relasyong unti-unting naging mapanganib. Hindi pa rin tumigil si Tarikjot Singh sa kanyang mapanghimasok na kilos. At ang target na ngayon ay hindi na lamang si Jasmine Kaur, kundi maging ang kanyang pamilya. Sinimulan niyang iharas ang mga kamag-anak ni Jasmine, tila umaasang sa ganitong paraan ay mapipilitan siyang muling bumalik sa kanya. Subalit sa halip na matakot o magpatinag, matapang na isinama ni Jasmine ang mga karagdagang impormasyon sa kanyang ulat sa Adelaide Police. Ipinaliwanag niya na kahit naging sila ni Tarikjot ng 9 na buwan, ang kanilang relasyon ay matagal nang nagtapos. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano siyang sinusundan ni Tarikjot, lalo na sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Southern Cross Care. Sa kanyang salaysay, malinaw ang kanyang mga hinanakit. Binansagan niya si Tarikjot bilang overly possessive, isang lalaking palaging gustong malaman kung sino ang kanyang kasama, saan siya pupunta, at kung ano ang ginagawa niya. Kapag hindi kasama si Tarikjot at nagpaalam na makikipagkita sa mga kaibigan o lalabas mag-isa, nagagalit ito at paulit-ulit siyang tinatawagan. Halos hindi siya titigilan hanggang sa siya'y makauwi. Dahil sa seryosong mga akusasyon, opisyal na nagbigay ng babala ang Adelaide Police kay Tarikjot noong February 2021. Isang formal warning kaugnay ng kanyang patuloy na pagsunod at pagmamanman kay Jasmine. Inasahan ng pamilya ni Jasmine na ito na ang katapusan ng bangungot, na magbabago na ang takbo ng mga bagay matapos ang intervention ng pulisya. Ngunit nagkamali sila. Isang buwan lamang ang lumipas, March 6, 2021, at ang inaakala nilang katahimikan ay nauwi sa isang nakakakilabot na pangyayari. Walang babala, hindi pumasok si Jasmine sa trabaho sa Southern Cross Care. Isang bagay na lubhang kahina-hinala dahil si Jasmine ay kilala sa kanyang pagiging responsable. Wala siyang kahit anong record ng pagiging late o pagliban, kaya ang kanyang biglaang pagkawala ay agad na nagdulot ng pagkabahala sa kanyang mga kasamahan. Tinawagan ng kanyang employer ang bahay ng kanyang tiyahin at tiyuhin, ang mga taong nagsilbing tagapangalaga niya sa Australia, upang alamin kung maayos ang lahat. Ngunit sa halip na maibsan ang kanilang pag-aalala, lalo lamang itong lumala. Hindi rin alam ng kanyang pamilya kung nasaan si Jasmine. Ang katahimikan ng araw na iyon ay tila nagbabadya ng isang bagay na mas malala pa. Isang bagay na magpapabago sa takbo ng kwento at ng maraming buhay, magpakailanman. Ang biglaang pagkawala ni Jasmine Kaur ay naging dahilan ng isang agarang at desperadong paghahanap sa buong Adelaide. Sa bawat oras na lumilipas na walang balita mula sa kanya, lalong lumalalim ang pangamba. Nang walang makuhang sagot mula sa mga kaibigan, katrabaho, at kahit sa kanyang mga paboritong lugar, tumawag na ang kanyang tiyahin sa pulisya upang opisyal na i-report ang pagkawala ng dalaga. Ang ideya na basta na lang lalaya si Jasmine ay agad na itinuturing na hindi kapani-paniwala
Sa loob ng maikling panahon niya sa Australia, unti-unti na niyang binubuo ang kanyang maayos at matatag na buhay. Isang responsableng estudyante, masipag na manggagawa, at isang anak na may pangarap para sa kanyang pamilya. Ang kanyang pagkawala ay salungat sa lahat ng pagkakakilala nila sa kanya. Dahil dito, agad na natuon ang atensyon ng mga investigador kay Tarikjot Singh, ang kanyang dating nobyo. Bagamat kusang loob na nakipagtulungan si Tarikjot sa mga awtoridad sa simula, itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagkawala ni Jasmine. Ayon sa kanya, mag-isa raw siya sa kanilang tahanan noong gabi ng insidente. Ngunit hindi nagtagal, nabuwag ang kanyang alibay. Bago pa man sumikat ang araw kinabukasan, binago ni Tarikjot ang kanyang kwento. Inamin niya sa mga pulisya na nakita nga niya si Jasmine noong araw ng kanyang pagkawala. Ngunit ayon sa kanyang bagong salaysay, nagpakamatay daw si Jasmine habang kasama niya. At sa halip na tumawag sa awtoridad o humingi ng tulong, itinago niya ang katawan nito. Dinala raw niya ang labi higit 400 kilometro sa hilaga ng Adelaide, sa isang lugar na kilala bilang Flinders Ranges, isang mabatong hanay ng kabundukan sa South Australia. Isang lugar na malayo sa kabihasnan at tila piniling destinasyon upang ikubli ang isang madilim na lihim. Ngunit hindi pa rito natapos ang kanyang pagsisinungaling. Makalipas lamang ang ilang oras, muling binago ni Tarikjot ang kanyang kwento. Sa ikatlong pagkakataon. Ayon sa kanya, nagkasundo raw sila ni Jasmine na tapusin ang kanilang mga buhay sa isang uri ng suicide pact. Ngunit sa huli, umatras siya at si Jasmine lamang ang natuluyang namatay. Mula rito, sinabi niya sa mga investigador na alam niya ang eksaktong lokasyon ng katawan at sa wakas, dinala ang mga pulisya sa isang liblib na lugar malapit sa Adelaide, humigit kumulang 5 oras ang layo mula sa lungsod. Doon natagpuan ang bangkay ni Jasmine, isang katapusan na puno ng lungkot, galit at mga tanong na maaaring hindi na lubusang masasagot. Habang patuloy na nagbabago ang kwento ni Tarikjot Singh, lalo namang tumitibay ang hinala ng Adelaide Police. Sa tulong ng masusing investigasyon, napagtagpi-tagpi nila ang mga ebidensyang naglalantad ng malamig at planadong pagkilos ng salarin. Isang imahe na lubhang kabaligtaran ng sinasabi nitong desperado at walang alam sa sinapit ni Jasmine Kaur. Isa sa mga mahahalagang ebidensya ay ang surveillance footage na nakuha mula sa isang hardware store sa Adelaide, kuha ilang oras bago mawala si Jasmine. Sa video, makikita si Tarikjot na kalma, walang bakas ng pagkabahala o kaguluhan, habang namimili ng mga gamit. Isang jerrycan o lalagyan ng gasolina, gaffer tape, guwantes, pala at cable ties. Lahat ng ito, mga bagay na sa ibang konteksto ay maaaring ituring na walang mali siya. Ngunit sa mata ng mga investigador, malinaw na ito ay bahagi ng maingat na pagpaplano. Hindi doon nagtapos ang ebidensya laban sa kanya. Nang makuha ng mga pulisya ang kanyang cellphone, natagpuan nila ang daan-daang mensahe na ipinadala ni Tarikjot kay Jasmine at maging sa kanyang pamilya sa loob ng nakaraang mga buwan. Ang mga mensaheng ito ay puno ng pananakit ng damdamin, pananabik at pananakot. Bukod pa rito, may 2 hindi pa na ipapadalang text messages sa kanyang draft folder. Mga mensaheng tila isinulat niya sa mga araw bago mawala si Jasmine. Ang una ay nagsasabing, "Deep inside what I feel but can't get over." Isang patunay ng kanyang emosyonal na pagkalugmok at ng patuloy niyang pagkapit sa isang relasyong tapos na. Ngunit ang pangalawa ay mas nakababahala. "Your bad luck that I'm still alive. Just wait and watch. You will get the answer. Each and every single one of you will get the answer." Isang mensahe na puno ng galit at pananakot na tila nagbabadya ng isang plano, isang babala sa mga tao sa paligid ni Jasmine. Dahil sa mga ebidensyang ito, opisyal na inaresto si Tarikjot Singh at sinampahan ng kasong kidnapping at murder kay Jasmine Kaur. Mariin itong itinanggi ng kanyang pamilya na patuloy na ipinagtatanggol ang kanyang pagkatao. Ngunit mas lalong nayanig ang lahat ng ibunyag ng prosecutor ang pinakamatinding detalye ng kaso. Ayon sa forensic analysis, si Jasmine ay buhay pa nang siya'y ilibing.
na patunayang may lupa sa kanyang respiratory tract. Ibig sabihin humihinga pa siya habang unti-unting nilalamon ng lupa ang kanyang katawan. Isa itong matinding torture. Isang pagpatay na hindi lamang marahas kundi maingat at karumaldumal na pinlano. Ang nakakasuklam na revelasyong ito ay ibinahagi sa korte sa harap ng kanyang nagluluksang pamilya, gayon din ng mga kamag-anak ni Tarikjot, na walang nagawa kundi ang mapakinggan ang mga detalye ng isang malagim na krimen at nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ang mga kilos ni Tarikjot Singh ay inilarawan ng mga investigador bilang cold, clinical at kalkulado. Isang krimeng planado sa bawat detalye, isinagawa ng walang bakas ng konsensya. Sa isang CCTV footage, makikita si Tarikjot sa Bunnings, isang kilalang hardware store sa Australia, na bumibili ng mga cable ties, tape, at isang pala. Mga bagay na kalaunay ginamit sa pagdukot at pagtatago ng katawan ni Jasmine Kaur. Pero hindi natapos ang kanyang paghahanda doon. Sinubukan pa niyang gumawa ng alibi. Hiniram niya ang sasakyan ng kanyang housemate sa halip na gamitin ang sariling sasakyan at pinalitan ng SIM card ng kanyang telepono. Isang malinaw na hakbang upang maiwasan ang pagsubaybay ng mga awtoridad. Habang pauwi mula sa Flinders Ranges, tumigil pa siya sa isang rest stop upang mag-dispose ng mga ebidensya. Isa na namang senyales ng maingat at kalkuladong pagtatago ng kanyang mga bakas. Sa kabila ng kanyang pagpaplano, sa unang interogasyon, itinanggi pa rin ni Tarikjot ang anumang kinalaman sa pagkamatay ni Jasmine. Sa halip, sinabi niyang sinubukan lamang niyang pigilan si Jasmine mula sa pagpapakamatay. Isang kwentong hindi pinaniwalaan ng mga pulis. Matapos siyang arestuhin, agad na sinimula ng mga awtoridad ang pagbuo ng timeline ng mga pangyayari. Simula sa opisyal na pagtatapos ng kanilang relasyon noong unang bahagi ng Marso. Mula roon, nagkaroon ng malinaw na larawan. Bumili si Tarikjot ng mga gamit sa Bunnings na may direktang koneksyon sa isang krimen. Sa parehong gabi, humiram siya ng sasakyan mula sa kaibigan, pinalitan ang SIM card ng kanyang telepono, isang senyales ng sinadyang pagtatago at karumaldumal na plano. Bago mag 10 o'clock p.m., sinundan at kinidnap niya si Jasmine sa labas ng kanyang trabaho. Hanggang sa ngayon, patuloy na tumatangging magbigay ng kompletong detalye si Tarikjot tungkol sa mga huling sandali ni Jasmine. Ngunit hindi na kailangan ng kanyang paliwanag. Ang ebidensya ang nagsalita para sa kanya. Ayon sa forensic findings, nakita si Jasmine na may tali sa mga kamay at paa, nakapiring, may takip sa bibig, at nakaposa sa posisyon na imposibleng makawala. Isinakay siya sa hiniram na sasakyan at dinala sa isang mabundok at liblib na lugar, ang Flinders Ranges. Halos 250 milya o 5 oras ang layo mula sa Adelaide. Sa nakakatakot na biyahe na iyon, wala ni isang hakbang si Tarikjot na ginawa upang itigil ang kanyang plano. Inamin niyang gumawa siya ng mga superficial cuts sa kanyang leeg, isang tila desperadong pagtatangkang palabasin na siya ay inosente o biktima rin. Ngunit hindi ito sapat para mapigilan ang trahedya. Sa huli, inilagay niya si Jasmine sa isang mababaw na libingan. Iniwan siyang walang kalaban-laban sa ilalim ng lupa, isang masaklap at malagim na katapusan sa buhay ng isang babaeng ang tanging kasalanan ay magmahal at mangarap ng mas magandang kinabukasan. Isinagawa ang autopsy sa labi ni Jasmine Kaur at ang naging resulta ay nakagigimbal. May lupa sa kanyang baga, isang malinaw na patunay na buhay pa siya nang siya'y ilibing. Ngunit ang mas masaklap, ayon sa forensic pathologists, ay malamang na may malay pa siya habang unti-unting ibinabaon sa lupa. Isang nakapanlulumong pagpanaw na puno ng takot, hirap at desperasyong mabuhay. Nang isapubliko ang mga detalye ng kaso, umani ito ng matinding pagkabigla at galit mula sa buong bansa, lalo na sa komunidad ng mga estudyante, migranteng pamilya at higit sa lahat, sa pamilya at mga kaibigan ni Jasmine. Isang batang babae na lumipad sa Australia na may bitbit na mga pangarap. At sinira ito ng isang taong minsan niyang minahal. Bagamat unang nag-plead ng not guilty si Tarikjot Singh, ilang linggo bago magsimula ang paglilitis, binawi niya ang kanyang pahayag at umamin ng kasalanan. Isang hakbang na nagpatingkad sa bigat ng kanyang ginawa. Sa ilalim ng batas sa Australia, ang murder conviction ay may kaakibat na mandatory life sentence, ngunit sinubukan pa rin ng kanyang mga abogado
na humingi ng konsiderasyon. Ayon sa defense, ang pagpatay ay isang crime of passion. Isang akto raw ng isang taong lubos na nawasak ang kalooban matapos ang masakit na paghihiwalay. Ipinakita nila na si Tariq Jot ay dumaranas ng matinding emosyonal at mental na krisis na naging sanhi ng kanyang sinasabing mental collapse. Ngunit ang mga prosecutor ay hindi natinag. Tahasan nilang itinanggi ang argumento ng crime of passion at sa halip, iginiit ang premeditation, ang maingat at planadong pagkilos sa mga araw bago ang krimen. Ipinakita nila sa korte ang mga ebidensya, ang biniling mga kagamitan, ang pagpapalit ng SIM card, ang panghihiram ng kotse, ang stalking, at ang malamig na disposisyon ni Tariq Jot habang isinasagawa ang lahat ng ito. Ayon sa kanila, hindi lamang basta pinatay si Jasmine, pinahirapan siya. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay paghinga at paglunok ng lupa habang siya'y buhay pa, na nagsilbing nakapangingilabot na pagsasalamin ng kanyang huling sandali. Inilarawan ng mga prosecutor ang krimen bilang may kakaibang antas ng kalupitan at paghihiganti, isang akto hindi ng pagkabaliw o bugso ng damdamin, kundi ng isang pusong puno ng galit, kontrol at sakit na hindi matanggap ang pagtanggi. Para sa korte at para sa mga nagluluksa, sapat ang mga katotohanan ito upang hindi kailanman bigyan ng simpatiya si Tariq Jot Singh. Sa kabila ng pag-amin ni Tariq Jot Singh sa kanyang kasalanan, nanatiling maraming bahagi ng krimen ang hindi niya ipinaliwanag ng detalyado. Hindi niya inilahad kung paano talaga namatay si Jasmine Kaur, kung paano inihanda at inayos ang crime scene, o kung paano eksaktong inilagay si Jasmine doon. Ang mga ebidensyang lumabas ay nagpakita ng malinaw na kakulangan ng kanyang pagmamalasakit at pananagutan. Noong July 5, 2021, si Tariq Jot Singh ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo na may minimum na termino na 23 taon sa bilangguan. Sa oras na maging karapat-dapat siya para sa parol, siya ay nasa kanyang 40s na. At kung sakaling makalaya siya, malaki ang posibilidad na siya ay ide-deport pabalik sa India. Hindi na lihim na ang pag-ibig ay isang komplikadong damdamin, lalo na kapag bigla itong nagwakas. Kapag hindi tinugon ang pag-ibig, madalas itong nauuwi sa galit, puot, at pagkamuhi. Ngunit sa kaso ni Tariq Jot, ang naging reaksyon niya ay napakasakit at malupit. Pinili niyang kung hindi niya makukuha si Jasmine, wala nang ibang makakakuha. Nakakatakot ang paraan ng kanyang pagmamanman at pagsubaybay kay Jasmine. Ginawa ni Jasmine ang lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol ang sarili, kabilang ang pag-uulat sa mga awtoridad tungkol sa pang-aabuso at stalking. Sa kabilang dako, gumagawa naman ang mga awtoridad ng kanilang tungkulin sa pagbibigay ng proteksyon. Ngunit ang labis na pagplano ni Tariq Jot ang tunay na nagdala sa trahedya. Para sa pamilya at mga kaibigan, isang malaking kawalan ang dulot ng kanyang pagkawala. Sa gitna ng kanilang pagluluksa, inihayag ng ina ni Jasmine ang kanyang pagsisisi sa pagpapadala sa kanya sa Australia at ang patuloy na alaala sa kanya araw-araw. Si Jasmine ay 21 taong gulang nang siya'y pumanaw. Tulad ng karamihan sa kanyang edad, may mga pangarap siya para sa maayos at matagumpay na buhay. Nag-aaral siya, nagtrabaho sa larangan na minamahal, at nagsusumikap upang makamit ang kwalifikasyon sa nursing, bahagi ng kanyang layunin na maalagaan ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, ang mga oportunidad na ito ay nawala dahil sa trahedyang dulot ng isang mapanganib na pagkahumaling. Naglakbay ang pamilya ni Jasmine sa Flinders Ranges kung saan siya namatay upang magbigay pugay at mag-alay ng bulaklak. Bagamat mahirap, naging bahagi ito ng kanilang proseso ng paghilom at pagtanggap sa nangyari.